Ang pakikipagkita ni Luffy sa isinumpang prinsipe ng Elbaf na si Loki at kung gaano ito kalakas, ang revelasyon ng kanyang itsura at kung paano niya pinatay ang kanyang tatay para makuha ang isang legendary devil fruit. Ang lahat ng yan pati na ang revelasyon ng kung ano ang tunay na itsura ng Elbaf at ang Yggdrasil tree. Welcome to Anime Updates PH at sa video na ito ay tatalakayin natin ang chapter 1130 full chapter review ng One Piece. Before we start, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify kayo tuwing magkakaroon tayo ng bagong video about One Piece. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang chapter na ito ay pinamagatang The Accursed Prince dahil alam nyo naman guys na dito ay mafe-feature na nga finally si Prince Loki. Sa pinakaunang parte ng chapter ay makikita natin na nag-a-announce na itong si Franky na itigil na daw nila ang pag-ahanap sa mga natitira nilang mga crewmates dahil naniniwala naman sila na buhay pa silang lahat at iniisip nila na wala na silang pagkain. Magtatagal sila sa loob at sa gitna ng dagat kung pagpapatuloy silang maghanap kila Luffy. Dahil nalibot at nahalughog na din naman daw nila ang bawat sulok ng ship at talagang hindi nila makita itong sila Luffy. Nasabi naman itong si Robin na surely susunod na lamang sila sa Elbaf kung sakali man. Dahil yun na ang napagdesisyonan nila na susunod na pupuntahan at nasabi din itong si Brook na wala na silang pagkain. Sila ang mamamatay kung ipagpapatuloy pa nila ang paghanap dito. Nasabi din itong si Jinbei na pagod na daw ang kanyang shark network at talagang hindi nila makita ito maging sa tubig. Nang dahil na nga sa ganito daw kasigurado ang mga natitira pang crew nitong si Luffy, sinabi naman itong si Brogy na kung ganun, magtitiwala na lamang sila. Therefore, kinonfirm niya at sinabi niya sa kanyang mga crewmates na magsisimula na ulit silang mag-set sail at maglayag patungong Elbaf. Then since shifted naman, makakabalik na tayo ngayon sa POV nitong sila Luffy na finally nga ay nakatakas na mula sa pagkakakulong nila sa ginawang illusionary kingdom nitong si Rodo. Makikita natin dito na napakalaki talaga ng Elbaf and actually, hindi pa man lamang ito nangangalahati, wala pa itong 1/4 ng buong Elbaf. Sa paglabas na ito nila Luffy ay nakita nilang isang napakalaking kastilyo. Ito ang kastilyo na kung saan ay naroroon matatagpuan ang kwarto na tinataguan nitong si Rodo. Dito din ay nafe-feature ang isang napakalaking higanteng rope bridge na nagkukonekta ng kastilyong ito at nang hindi pa natin alam na lugar dahil ito ay napapalibutan pa ng kadiliman. Makikita din natin dito ang napakalaking mga pine trees na nasabi pa nga nitong si Luffy na baka daw napakadaming libong taon na itong nabubuhay kaya ganito ito kalaki. At nang dahil na din sa malapit at mas mataas pa nga sila sa mga mountains, napakalamig ng klima sa lugar na kinatatayuan nila ngayon. Dito ay nasabi pa nga nitong si Nami na sa sobrang lawak daw ng lugar, halos mahilo na siya sa kakamasid sa paligid. Pero hindi naman nagtagal ay naramdaman nila na may naglalakad sa rope bridge at ito ay mga higante pala. Ito ay si Gerd at si Goldberg. Ang dalawang ito ay parehong miyembro ng New Giant Pirates. Itong si Gerd ang nagsisilbing kanilang doktor at itong si Goldberg naman ang nagsisilbing nilang cook. On the way papunta sa higanteng kastilyo ay pinag-uusapan nila itong si Rodo. Sinabi ni Gerd na hindi daw siya makapaniwala na hinayaan nitong si Hyrudy na makapasok si Rodo sa kanilang crew. Na sinagot naman nitong si Goldberg na of course, hindi naman importante kung ano ang kanyang personality dahil isang napaka-skilled na navigator daw nitong si Rodo. No, honestly I did not thought na meron palang ganitong klaseng woman sa loob ng mga Giants. Dito din ay tinanong nitong si Gerd ang kanyang ibon na si Piper kung totoo daw ba at sigurado si Piper sa kanyang nakita. Dahil dito ay nai-explain na nakita pala ni Piper si Mugen na may daladalang isang pirate ship na dahilan kung bakit napunta sila ngayon ni Goldberg dito sa kastilyo para i-check out at para alamin kung ano talaga ang daladala ni Mugen. Since ang trabaho nitong si Goldberg at ni Gerd ay ang i-aresto at hulihin ang mga intruders sa loob ng Elbaf. However, nang dahil lang nga sa kagagawa nitong si Mugen at nitong si Rodo, hindi nila yun magawa dahil ipinapasok sila ni Rodo sa kanyang illusionary Lego Kingdom. But regardless of whatever the result is, ipaaalam nila ang bawat impormasyon sa kanilang elder na si Harul. Dito ay makikita natin na nagtatago itong sila Luffy at ang rest ng kanyang OG pirate crew sa isang napakalaking poste. Dito ay gusto silang tawagin ni Luffy para makausap at mahinga ng impormasyon dahil mukhang mabubuting higante naman daw ang dalawang ito. Subalit pinigilan siya ng kanyang crew kung bingi daw ba itong si Luffy dahil narinig naman niya na ang pinag-uusapan ng dalawang ito ay ang tungkol sa paghuli at pag-aresto ng mga intruders. Makikita din natin dito kung gaano katuwang-tuwa itong si Usopp dahil ito ang pangarap niya, ang makarating sa Land of Elbaf. Ito namang si Sanji, tuwang-tuwa din dahil ngayon pa lamang siya nakakita ng ganito kaganda at ganito kahat na higante.
Si Luffy naman nagsisimula na sanang tawagin ang dalawang giants na ito, subalit pinigilan siya ni Nami. But still, narinig pa rin siya nitong si Gerd at ni Goldberg. Subalit nang dahil na nga sa hindi na ituloy nitong si Luffy ang kanyang pagsigaw, inisip ng dalawang ito na baka namamalikmata lang sila. And then they proceeded sa pagpasok sa kastilyo habang tinatawag si Rodo. Dito ay sinabi nitong si Zoro na kailangan na nilang kumilos, kailangan na nilang umalis dahil kapag nagpatuloy pa ang pagdating ng mga higante, hindi na sila makakagalaw pa. Tinahak nila ang daan ng higanteng rope bridge at dito ay makikita natin kung gaano ito kalaki. Mas malaki pa sa kanila ang bawat kahoy sa bridge na ito. Dito natin makikita kung gaano kahirap ang magiging navigation ng pirate crew na ito sa loob ng Elbaf. Gayong maging ang mga tatahakin nilang daan, ang mga bagay, ang mga hayop at ang bawat challenges na nasa loob ng Elbaf ay sobrang lalaki to the point na ang dapat lalakadin lang nila ng napakalapit ay magtatagal pa. Even in this panel ay nasabi ni Zoro na napakalaki daw ng mga gaps ng bawat kahoy sa loob ng rope bridge to the point na dapat nilalakad lang nila ito pero nahihirapan pa silang tumalon-talon. Maging itong si Usopp nga na ang pangarap at ang gustong mangyari ay ang maging bravest warrior of the sea ay takot na dumaan sa rope bridge na ito. Sa forest naman na nasa ibaba ng rope bridge ay napakarami ng mga higanteng lobo na nag-aantay sa kanila. Pero makikita natin dito na para bang may bumabagabag kay Luffy. Dito ay tinanong siya ni Zoro kung anong problema. Sinagot naman ni Luffy na nakakaramdam siya ng kaba, nakakaramdam siya ng goosebumps. Sinabi niya na maging nung nasa loob pa lamang sila ng Lego Kingdom ay may naririnig na siya na para bang isang roar galing from down there, nanggagaling sa forest na nasa ibaba nila. Dito ay agad na sinabi sa kanya nitong si Sanji na hindi nila yung pwedeng tingnan. Nasasabihin naman sana ni Zoro na siya na lang ang titingin, pero agad siyang pinilit itong si Sanji at kinumbinsi na wag para hindi din makumbinse itong si Luffy na tumingin doon. Sinabi niya na from here on out, ang lahat ng mga forest ay off limits. Hindi nila pwedeng puntahan yon dahil napakadelikado, napakataas ng risk. Subalit, hindi nila mapigilan itong si Luffy. Tumalon siya sa rope bridge papunta sa forest na nasa ibaba nila na dahilan kung bakit gulat na gulat naman ngayon ang kanyang crew. Pero wala silang magawa. Kahit pahirap na hirap silang dumadaan sa rope bridge, I think bababa din sila dahil hindi naman nila pwedeng iwanan ang kanilang captain. Then since switch na naman papunta naman sa natitira pang crew ng Straw Hat Pirates at sa mga kasama nilang higante. Dito ay nakatanggap sila ng isang newspaper. Pero since ang newspaper na ito ay para lamang sa mga normal humans, hindi ito mabasa nitong mga higante. Kaya binasa na lamang ito ng malakas ni Robin para malaman din nila kung anong konteksto. Ayon sa newspaper na ito, after a century ng pagkakatulog at pananahimik ng mga giants, ay nagsimula silang maghasik ng lagim kasama si Emperor Luffy. Winasak nila ang buong Egghead Island at sa pamamagitan ng panibagong kapangyarihan nitong si Luffy ay pinatay niya si Dr. Vegapunk. Nang dahil dito ang legendary crew ni Brogy na ang Red Ogre at nitong si Dory na ang Blue Ogre ay may panibago na ngayong mga bounty na parehong 1.8 billion berries. Gulat na gulat ang dalawang ito dahil sa napakataas na ngayon ng bounties nila dahil way back then, ang bounties lamang nila ay 100 million. Ngayon, 1.8 billion na ito, napakalayo ng pagbabago. Subalit in-explain din naman sa kanila ni Robin na nagbabago din naman daw ang value ng pera kaya understandable naman kung bakit ganito kalaki ang changes. Pero still, napakalaki ng ikinumit nilang krimen kaya ganito na din kalaki ang binigay sa kanilang bounties. Especially dahil isa nga silang legendary crew at ang dalawang ito ay ang captain ng crew na yon. Hindi lang yon, napansin pa nitong si Robin na may kakaiba sa illustration nitong si Luffy. Napansin niya na may X na mark sa kaliwang braso nitong si Luffy. It felt very unusual kaya tinanong niya pang ibang parte ng kanilang crew kung may ganito daw ba talagang marka si Luffy sa kanyang kaliwang kamay. Nasinagot naman nila na hindi nila napansin dahil napakalikot ni Luffy at nagtatatalon daw ito. What's even more suspicious is that napakalabo daw ng pagkakadrawing or ng illustration ng braso nitong si Luffy, napakalabo ng pagkakatake ng picture, subalit napakalinaw daw ng X marking. This is not confirmed yet, but I think ito ay kagagawa ni Vivi dahil alam niya na kapag nakita ito nila Luffy ay malalaman nila na si Luffy ay kasama ni Morgans. However, nang dahil na nga sa ang OG pirate crew nitong si Luffy na ang natatanging mga individual na makaka-realize nito ay hindi nila kasama ngayon, it seems hindi makakarating kila Luffy ang indikasyon na ito na ginawa ni Vivi. Dito naman ay tuwang-tuwa itong si Dory habang sinasabi na at this point, they are in the same standing na sa crew ni Shanks na ang Straw Hat Pirate crew daw ay in the same level na ng red-haired pirates. Dito din ay nabanggit at nai-insert nila ang tungkol kay Hyru din. Nabanggit nila
na si Hyro din daw pala ay parte na din ng Straw Hat Grand Fleet at dito din na-reveal na si Hyro din ay ang isa sa mga anak ng hari, ang hari ng Elbaf na si King Harold. Dito daw ay binigyan din ng orders at gusto din sana ni Hyro din na siya mismo ang magdala sa Straw Hat crew papunta sa Elbaf, pero nang dahil lang nga sa seniority ng Giant Warrior Pirates, ininsist nila na sila na ang gagawa ng trabaho ngayon. Also, hindi pwedeng umalis ang lahat ng warriors ng mga Giants sa Elbaf dahil kailangang may magbantay sa pwedeng mangyaring gulo. Kung ano ang gulong yun, walang iba kung hindi ang isinumpang prinsipe na si Loki. Nagsimula daw ang lahat ng ito nang mawala at maging missing in action ang kanilang captains na si Dory at si Brogy. Dalawa daw ang prince sa loob ng Elbaf. Itong si Hyro din at ang isinumpang prinsipe na nga na si Loki. The difference is that itong si Loki is devoted into darkness. Napakaiba daw ng ugali nito kumpara sa lahat ng mga giants na naging dahilan kung bakit he was sentenced to crucifixion. Not just that, tinangkasa ng tumakas nitong si Loki mula sa Elbaf, subalit nagtulong-tulong ang lahat ng mga giants para pigilan at hulihin siya. Dito ay hindi makapaniwala itong si Frankie na nagtulong-tulong ang lahat ng giants para lamang pigilan at hulihin itong si Loki, but it seems ganon talaga siya kalakas. It took the might of the whole Elbaf Giants para lamang mapigilan siya. There is something wrong daw sa pag-iisip nitong si Loki at nasabi din nila na mayroong ipinapasa na isang legendary devil fruit all throughout the generations ng royal family ng Elbaf. Subalit nang dahil na nga sa kasakiman at sa kagustuhan nitong si Loki na makuha ang legendary devil fruit na yon, ay pinatay niya ang kanyang sariling tatay, ang hari ng Elbaf na si King Harold. Dahil dito hindi nila pwedeng iwanan ng Elbaf nang walang nagbabantay dahil kapag nakawala at nakaalis daw itong si Loki mula sa pagkakahuli dito ay magiging katapusan na ng mundo. This just proves kung gaano talaga nakakatakot si Loki, kung gaano siya kalakas dahil maging ang Giant Warrior Pirates nga na hindi natatakot sa kahit na sino ay kinakabahan na makawala siya. Nang dahil na din sa ginawa niyang krimen, nabigyan siya ng panibagong titulo na ang Shame of Elbaf. Since shifted na naman matapos niyang bumaba nitong si Luffy sa forest at dito ay nakakita siya ng isang higante, isang napakalaking higante talaga na naka-chain o nakakadena sa puno. Hindi niya pakilala ito, subalit sinabi sa kanya ng higanting ito na i-introduce niya ang kanyang sarili. Na sinagot naman ni Luffy na I'm Luffy, ang magiging susunod na Pirate King. Nang dahil dito napaisip ang higanting ito at tinanong naman siya nitong si Luffy na siya naman daw ang mag-explain kung sino siya at kung nasa ang lugar sila ngayon. In-explain sa kanya ng higanting ito na dito nagsisimula ang lahat ng gera, ang lahat ng paglalaban, ang Mighty Warland, the Kingdom of Elbaf. At siya naman ay ang Sun God na sisira at tatapos sa buong mundo, si Loki. Now it seems ang higanting ito, ang napaka-mysterious na karakter na ito na nakatali at nakakadena sa puno na maaaring ang Yggdrasil tree nga ay walang iba kung hindi ang isinumpang prinsipe na si Loki. Napakalayo ng itsura niya kumpara sa ipinakitang silhouette sa atin ni Oda, which is understandable naman dahil nakita naman natin na napakalayo din ang ipinakitang actual design ni Oda kay Kaido kumpara sa ipinakita din niyang silhouette dito. Napakatindi ng oras sa gitna ng dalawang ito, napakalupit ng meeting na ito. At dito din may explain kung gaano kalakas itong si Loki na dahilan kung bakit kinailangan nga ang pagtutulong-tulong ng lahat ng giants sa loob ng Elbaf para lamang ma-chain siya ng ganito para mapigilan siyang makatakas mula sa Elbaf. And not just that, nang dahil na nga sa binanggit nitong si Loki na siya ang Sun God na tatapos sa buong mundo, there could be a battle sa gitna nitong si Luffy at ni Loki dahil alam naman natin na si Luffy ang tunay na Sun God. Ano nga ba ang Devil Fruit nitong si Loki? Isa daw yung Legendary Devil Fruit? Isa ba itong Lugia type? Isang Paramecia type? Hindi pa natin alam pero kung papansinin natin ang pinakahuling panel, makikita natin na para bang nag-glow at umiilaw ang mata nitong si Loki kaya binabalutan niya ito. Dito ay nakita natin kung gaano kalaki at kung gaano kalawak ang Elbaf. Sobrang laki nito to the point na maaring ang mga nation, ang mga island na napuntahan nila Luffy ay halos para bang isang bahay lamang sa loob ng lugar na ito. Also, there are multiple layers sa loob ng lugar na ito. At kung papansinin natin, I think nasa pinakababang layer sila Luffy dahil nakita naman natin kanina na nakikita nila ang mountains. At ang mountains ay nasa first layer nito. Also, gusto ko rin pansinin nyo guys ang isang higanting sandata na ito. Ang isang napakalaking sword na nakatusok sa Land of Elbaf. This could be one of the ancient weapons.
But what do you guys think? I would like to hear your opinions. However, this is where chapter 1130 ends at kailangan pa nating antayin ang pag-release ng chapter 1131 para malaman ang susunod na kabanata. However, sadly, there will be a 2-week break na nangangahulugan na kailangan nating mag-intay ng 3 weeks para sa chapter 1131. But for you guys, para ma-fill natin ang gap at para hindi kayo mainip sa pag-aantay ng susunod na chapter, you guys can suggest kung anong gusto nyong gawin nating topic, kung ano ang gusto nyong talakayin natin habang iniintay natin ang chapter 1131. And don't worry dahil as you know guys, binabasa ko ang lahat ng comments nyo. Kung nakarating ka sa huling parte nito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, ng subscribe at i-ring mo din ang bell button. Also, don't forget to follow our official Facebook page at ang ating official TikTok account. I hope you guys visit Anime Updates PH again and I will see you guys on the next one.